ang napakatinding bakbakan sa gitna ni Shanks, ni Gaban, ni Loki at ni King Harold kasama ang pinakamalalakas niyang Royal Guards. Kung paano magiging out of control si King Harold nang dahil kay Imu at kung paano siya pagtutulong-tulungan nitong si Loki, ni Gaban, ni Shanks at maging ng kanyang sariling mga Royal Guards. Ang pagpunta at ang pagkain nitong si Loki ng legendary Devil Fruit ng Elbaf at ang pag-acquire niya sa legendary weapon na ang Ragnir. Napakatinding chapter at tatalakayin natin yan dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1169. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay I Must Die, na para bang ito ay ang dialogue na nasa isip nitong si Harold habang kinokontrol siya ni Imu. Meron din tayong makikita daw dito na color spread page guys, na kung saan nafe-feature ang Rocks crew, ang mga members ng Rocks Pirate na nakasuot ng black suit, na para bang nakikita natin sila dito na nakasuot ng formal attire. Wala nang paligoy-ligoy pa, mag-proceed na tayo agad sa pinaka-context ng chapter. Nakita natin sa previous chapters guys, specifically nang mag-usap si Gaban at itong si Shanks, na pinag-uusapan nga nila ang tungkol sa mga naging buhay nila after nilang mag-disband. Dito ay nabanggit at kinonfirm ni Gaban kay Shanks na may anak daw si Roger, na dahilan kung bakit nabanggit naman itong si Shanks na ituturing daw niya na para bang little brother ang anak nitong si Roger, considering na siya nga ang bunso at ang pinakabatang members ng Roger's crew, na dahilan kung bakit nakita din nga natin na nalungkot. Nanlumo din talaga itong si Shanks nang makita niya ang bangkay nitong si Ace, which means importanteng individual, importante din talaga itong si Ace para sa kanya. It's just that hindi siya dumating sa tamang pagkakataon and most likely may rason kung bakit nangyari talaga yon. Dito din guys ay na-confirm ang nabanggit natin sa isa sa ating mga theories and analysis na ang ipinunta talaga nitong si Shanks dito sa Elbaf ay para pigilan nitong si King Harold na i-accept ang kanyang promotion sa pagiging isang Holy Knight. Dahil alam nga nitong si Shanks kung anong risk, kung anong mga kaakibat na kapalit ng promotion na yon. However, nahuli nga siya at meron na talagang deep sea seal itong si King Harold, kaya hindi na nila yun mababago. Hindi na nila maalis ang markang yon dito kay King Harold unless may nangyaring insidente din tulad ng nangyari dito kay Shanks. Nangyari na nga ang pinaka-kinatatakutan nitong si King Harold, na take over na nitong si Imu ang control sa katawan niya. Nang dahil dito, inutusan na nitong si King Harold si Loki, si Harul at ang kanyang mga giant soldiers na patayin na siya. Siyempre dahil hindi niya alam kung anong pwede niyang gawin, alam niya kung gaano siya kalakas, alam niya na hindi siya matatalo ng mga ito kung hindi siya nito papatayin habang nai-resist pa niya ang complete control ni Imu. Dito din guys ay na-confirm na sinabi nitong si King Harold kay Loki na patayin na daw siya nito. At after siya nitong patayin, ibalita daw ni Loki sa buong Elbaf Kingdom kung anong totoong nangyari. Kaya guys, dito agad papasok ang tanong, kung gano'n naman talaga ang nangyari, bakit hindi sinabi ni Loki ang totoo? Bakit hindi niya ipinagkalat ang impormasyon tungkol sa world government at sa nangyari sa kanyang tatay? Meron akong isang sagot and I'm pretty sure na ito talaga ang case. Ayaw niyang sirain ang legacy na nakikreate ni King Harold. Mas pinili niya pa na akuin ang kasalanan ng pagpatay kay King Harold kaysa aminin na talagang nagkamali si King Harold sa mga decisions niya, na nagpapakita lang na mabuti talaga itong si Loki. It's just that kakaiba lang ang pag-portray niya ng kanyang emosyon. At ito na guys ang isa sa pinaka-aantay niyong impormasyon. Sinabi at inutusan na ni King Harold si Loki na pumunta na sa chamber kung saan naroroon ang legendary Devil Fruit ng Elbaf. Sinabi niya at binigyan niya ng permiso si Loki na kainin na daw yun ni Loki. Dahil kung hindi niya yung kakainin, hindi nila matatalo si King Harold. Nagpapakita lang ito ng katotohanan na alam ni King Harold kung gaano siya kalakas. Nakakailanganin ng kanyang anak na si Loki na malakas din naman pero hindi pa yun sapat. Kailangan niyang power ng legendary Devil Fruit para matalo siya. Then dumating na nga sa pagkakataon na tulad ng nangyari kay Rocks, complete, wala ng control itong si King Harold sa kanyang katawan. Naging na ring isang napakalakas, napaka-overpowered na devil nitong si King Harold. Na dahilan kung bakit
pinagpapatay niya maging ang kanyang sariling mga Royal Guards. Hindi lang yon, maging si Harul, hindi pala talaga si Loki ang nagtusok ng sword na yon sa kanyang ulo, sa kanyang helmet. Kung hindi, ang may kagagawan pala nun ay mismong si King Harald din. Dito natin makikita na talagang ang dahilan lang siguro kung bakit hindi yun inaamin ni Harul ay para irespeto ang desisyon ni Loki na i-preserve ang legacy ni Harald. Dahil dito, alam naman natin guys na pinag-uusapan nitong si Shanks at ni Gaban sa chapter 1152 na papunta na din sila sa West Castle. At sa pagkakataong ito, nasaktuhan nila ang nangyayaring laban sa loob ng castle. Kaya nadamay si Gaban at si Shanks sa laban na ito. Tinulungan nila ang mga Royal Guards, tinulungan nila si Harul na pigilan ang kanilang sariling hari na si Harald, hindi dahil mas kinakampihan nila si Harul at ang mga Royal Guards, kung hindi dahil napakabaliw na daw talaga ng actions, ng movements nitong si King Harald. And most likely, ina-expect ito ni Shanks dahil pagbabawalan pa lang sana niya, warningan pa lang sana niya si King Harald na wag i-accept ang promotion. Kaya for sure, isa na ito sa ina-anticipate ni Shanks in the event na i-accept talaga yun ni Harald. Pero dahil nga sa napaka-OP nito, tandaan nyo guys, si King Harald ay on par kay Sebek. Si Sebek na hindi nagawang matalo nitong si Roger ng mag-isa lang. What makes you think na ang dalawang ito, si Shanks at si Gaban, ay magagawang talunin ang isang halimaw na on par ni Sebek? Dahil dito, hindi nila natatalo si Sebek. Dahil nga sa walang kalaban-laban ang lahat ng mga ito kontra kay King Harald na naging isang devil na, inalala at sinunod na lamang ni Loki ang huling mensahe sa kanya na kanyang tatay. Ang kainin ang legendary devil fruit ng Elbaf dahil yun lang daw ang paraan para matalo si King Harald. Dali-daling pumunta itong si Loki sa treasure room, sa treasure chamber kung saan naroroon ang legendary devil fruit ng Elbaf. Pero may nangyayari dito guys na hindi inaasahan. Ang target dito nitong si Loki ay ang Devil Fruit. However, inatake siya ng Ragnir. Ngayon, hindi ko alam guys kung anong basa dito. Ragnir or Rainier, kayo nang bahala. Pero naiintindihan nyo naman na yun ay ang napaka-OP na hammer na sandata ngayon ni Loki. Which means, tinesting si Loki ng hammer na yon. Tinesting siya ng Ragnir kung worthy ba siya na gumamit nito. At nang dahil doon, nagamit din niyang Ragnir kontra dito kay Harald dahil nakasurvive nga si Loki at si Harald ay namatay. Nangangahulugan ba ito guys na ang nakita natin na silhouette na pumunta sa loob ng treasure chamber, sa loob ng treasure chest kung saan naroroon ng legendary devil fruit ay hindi si Shanks, hindi ang mga Holy Knights kung hindi itong si Loki mismo. Baka nalito lang tayo doon dahil nagkaroon nga doon ng time skip after makita ni Loki ang kanyang tatay na tinutusok ng mga Royal Guards, nag-shift agad ang panel papunta sa treasure room na nai-explain naman dito, so most likely that is the case. Pero dito kung iintindihin nyo mabuti, it would only mean na maliban sa napaka-OP na legendary devil fruit ng Elbaf na kayang talunin ang isang kalaban na kasing lakas ni Rox Sebek, meron pang napaka-OP na weapon din itong si Loki na pumipili ng worthy user nito, at yun ay ang Ragnir. However, this is where the chapter spoiler ends, at para sa ating full chapter review, para sa mas malinaw and confirmed na details, maire-release natin ang video na yan by Friday or Saturday. Para masigurado nyo na manonotify kayo at hindi kayo mahuhuli pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account, kaya mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.